Hello everyone! Welcome back sa ating vlog. So in today's video guys, pag-uusapan lang natin yung bagong labas ng IRCC ngayon lang April 29, 2024 about study permit. Kasi nga 'di ba, alam niyo naman na ang dami nang naging changes sa IRCC regarding study permit. Mula nung December hanggang nung March, madami silang nilabas na mga policies na ganyan. So ngayon nag-announce sila ulit, ito naman regarding doon sa working hours ng mga international student dito sa Canada. So kung kayo ay nandito na sa Canada and kung kayo ay nagpaplano pa lang na pumunta dito sa Canada, this issue will actually affect you. To give you a brief background sa nangyari or sa mga policies regarding study permit holders, 'di ba? Dati kasi ang mga study permit holder pwedeng mag-work ng part-time during their semester and pwedeng mag-work ng full-time during their scheduled breaks. And originally, yung working hours ng mga estudyante is 20 hours nga lang. Pero from the past couple of years, naglabas sila ng temporary public policy na inaalis nila yung limit na 20 hours para sa mga international student. That means guys, during that time na pasok sa temporary public policy na yun, pwedeng mag-work yung mga international student ng full-time. So madaming natuwa na mga IS na nandito na sa Canada noon during that time because ang laking tulong kasi na mawala yung cap na 20 hours per week lang. So nakakapag-work sila ng 30 hours, 40 hours, may iba hanggang 50 hours pa. So financially, nakatulong ito sa mga international student. And then lately lang, in-extend nila kasi originally yung public policy na yun, December 31, 2023 sana mag-end yun. Pero in-extend ulit nila yon hanggang April 30, 2024. Pero unfortunately ngayon, sabi na ng IRCC, hindi na nila ine-extend yung temporary public policy na yon. Ibig sabihin guys, on May 1, 2024, lahat na ng international students hindi na pwedeng mag-work ng unlimited hours. So, balik sila sa dati. Ano yung dati? Yung 20 hours limit na cap natin dati. So, that means guys, kung magkaklase kayo ng May 1, 2024, unfortunately, kailangan nyo magbawas ng oras ninyo up to 20 hours na lang per week. Pero with this policy kasi, meron din sinabi si IRCC na pinag-iisipan nila or pinopropose nila na dagdagan yung oras from 20 hours to 24 hours daw starting this fall. Pero wala pa kasing final arrangements doon or wala pang final proclamation doon sa policy na yon. So, right now, ang nakatayo pa rin or ang masusunod pa rin is 20 hours. So, ano implication nito para sa mga nandito na pag-graduate? Lalo na yung pag-graduate talaga sila yung medyo nasa gray area ngayong situation na to. Tulad ng kapatid ko, graduating siya ngayong semester na to. So, natapos na niya yung semester niya nung last week. Tapos, magkakaroon na siya ng letter of completion by second week of May or first week of May. So, ang mangyayari niyan, from unlimited hours siya hanggang April 30, 2023. Tapos pagdating ng May 1, kailangan na niyang bumalik sa 20 hours limit. Kasi nga 'di ba, habang wala pang final grades at habang wala pang letter of completion, you can still work as if you are an international student. The word doon kasi is as if you are an international student, no? So April 30 international student pa siya, May 1 international student pa siya kasi makukuha pa niya, sabi niya sa akin mga May 10, May 9 niya makukuha yung ano niya, yung letter of graduation or letter of completion niya. So during that bridging period, May 1 hanggang May 9, unfortunately, pwede na lang siyang mag-work ng 20 hours per week. Hindi siya pwedeng mag full time during that time. So ano naman yon? After nyo naman makuha yung letter of completion ninyo, kapag same situation kayo gaya ni Edsel, pwede kayong mag-apply agad ng PGWP nyo during that day or on the day na ma-receive ninyo yung letter of completion. And immediately, pwede kayong mag-work ng full-time. So, the day kasi na masubmit ninyo yung application ninyo for a PGWP, magkakaroon kayo ng implied status. Ibig sabihin, as if worker na kayo or work permit holder na kayo. So, you can work unlimited hours na. Pero may konting disclaimer tayo dyan, guys, para sa timing. No? Para kayo ay magkaroon ng implied status, kailangan nung nag-apply kayo ng PGWP ninyo, valid pa yung study permit ninyo. Kasi kung hindi na valid yung study permit ninyo, walang mai-imply na status sa inyo. Kasi wala naman kayong status before kayo nag-apply ng PGWP ninyo eh. So, napaka-importante, i-check ninyo yung study permit ninyo, kailan yung expiration ng study permit ninyo, and make sure na yung pag-apply ninyo ng PGWP is within the validity of your study permit. So, kapag yun ginawa nyo guys, you can work full-time after applying for PGWP. So ngayon pag-usapan naman natin yung sa mga susunod na buwan, no, sa September or sa Fall 2024. Kasi intention ng Canada nga, sabi ko sa inyo kanina, na dagdagan yung working hours from 20 hours up to 24 hours.
So, ibig sabihin yan guys, pag ito na plancha nila at na-finalize nila, lahat ng bagong international students na papasok sa Fall 2024 ay magiging eligible na to work up to 24 hours per week. So, yung 4 hours na yun, parang hindi siya ganun kalaki guys. Pero kapag kinompute din ninyo yung sasahurin ninyo during that 4 hours, medyo malaki-laki rin yun. Especially kapag minultiply nyo siya ng annual or ng monthly. So may mga magtatanong siguro dyan, no? Since nagkaroon naman ng public policy na pinayagan nila ang full-time na magtrabaho mga student, bakit hindi na lang nila gawing forever yung pagiging full-time worker ng mga student? Kasi guys, sabi ng IRCC, it deviates the intention or yung purpose ng pagpunta dito ni student as a student visa holder. Kasi pag ginawa nilang permanent yan guys, na yung mga student is magpo-full-time sa work, ano na siya guys? Paano na yung pag-aaral nila? So, meron kasi silang binanggit dito guys. So, sabi, basahin ko na lang, students who come to Canada must be here to study. As such, allowing students to work up to 24 hours per week will ensure they focus primarily on their studies while having the option to work if necessary. So, meron din silang binanggit dito. Recent studies conducted in the US and Canada have shown that there is a considerable decline in academic performance for students working more than 28 hours per week. And that working more than 24 hours per week increases the chances that students will drop out of their program. So, doon nila binibase guys yung working hours. Kasi yun nga, sabi nila sa studies daw, kapag yung estudyante daw nag-work ng more than 28 hours, malaki daw yung chance na mababa yung kanilang performance sa school. So, pumunta na lang sila, parang ang logic na lang nila dito, ngayon 20 hours, ang maximum na pwede siguro 28 hours, nag-meet na lang sila sa middle, kaya nila ginawang 24 hours. So yun, ano pa rin naman siya, good news pa rin naman para sa mga international student. Kasi 4 hours din yun na pwede ninyong itrabaho in a week eh. So malaki-laking tulong din yun. So another note guys na gusto kong i-share sa inyo, kasi may mga students din na nandito na sa Canada and magkakaroon na sila ng scheduled break this coming summer, no? Don't confuse this, no? Kasi yung scheduled break ninyo, sabi ng IRCC, pwede pa rin kayo mag-work unlimited hours. Wala pa rin restriction during scheduled break. Kasi nga, di ba, dati naman talaga, pag scheduled break mo, pwede ka mag-work ng full-time or pwedeng mag-work ng unlimited hours. So, walang problema doon. Ngayon, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, hindi lahat ng break, guys, is scheduled break. Or hindi lahat ng summer is scheduled break. Dapat siguraduhin talaga ninyo yan sa program ninyo or dun sa school ninyo kung kailan yung scheduled breaks ninyo. Kasi merong mga programs sa mga certain schools, guys, na walang scheduled break. Ngayon, kapag, for example, tulad nung sa kapatid ko, no, pumasok siya ng winter, akala namin scheduled break niyang summer, pero it turns out na hindi. So, dire-diretso pala sila. So, winter, summer, fall, tas winter, graduate na siya. So, in that case, guys, kapag wala talaga naki-schedule na break sa inyo during that time, huwag kayong magti-take ng break na na mag-work kayo full-time. Kasi ang magiging tawag doon is unauthorized leave. And kapag kayo ay naka-unauthorized leave, hindi kayo allowed to work full-time during that break. So, yun lang. Make sure lang na yung break na inaasahan ninyo is totoong scheduled break and talagang naka-schedule siya. Very important yung word na schedule. Kailangan naka-schedule talaga doon sa program ninyo yun. So, earlier today guys, merong nag-message sa akin, nagtatanong na yung 24 hours daw ba pwede sa multiple employers or pwede sa kung saan mang trabaho? Ang sagot dyan guys, pwede. So, ang 24 hours or kahit ngayong 20 hours dati, no, kahit ilang employer yan, pwede. Kasi wala kang restriction into number of employers. Ang meron kang restriction is the number of hours. Just make sure na within that 1 week period, from Sunday to Saturday, or depende sa payroll system ninyo or sa payroll cut-off ninyo, make sure lang ninyo na yung oras mo sa lahat ng employers mo is not more than 24 hours kapag pumasok na yung fall. So, yun guys. So, pwede kayong mag-work sa kahit saan, kahit ilan, basta make sure lang ninyo na yung total hours ninyo hindi lalagpas dun sa maximum. Which in this case, yung pinapropose nila is 24 hours. So, ulitin ko lang guys, itong 24-hour work week na to, ay pinapropose pa lang nila or intention pa lang nila na i-implement nila sa fall 2024. Ibig sabihin, hindi pa talaga siya pulido. So, let's wait for further instructions about that. Ngayon, just a disclaimer guys, I am not an immigration consultant and lahat ng sinishare ko sa inyo dito is based on my personal experience and research. So yan, I hope guys na nakatulong tong video na to. Kung may mga questions kayo, maglagay lang kayo dyan sa baba and we will try our best to answer your queries as much as possible. So yan, thank you so much for watching guys. Again, this is Edwin from the Race Canada Vlog. Always remember to stay humble and always stay focused sa inyong mga goals. And yan guys, we'll see you sa next vlog. Bye-bye!